Magandang umaga po dito sa Amerika at sa Canada at magandang gabi naman po sa Pilipinas at sa Japan. Ang tatalakayin po natin ay ang Genesis 35. Pero bago po ang lahat, magdasal po muna ako. Father God, I'm humbling myself, asking the Holy Spirit to guide me, to give me boldness to what I have to share. I'm also praying for those who will listen, that they will touch their heart and know more about you. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyaya at grasyang ibinibigay niyo po sa amin, sa pagpapantay po sa amin, at sa pagtutuwid po sa aming kamalian. Maraming salamat po sa pagpapadala ng iyong anak na si Jesus dito sa lupa upang siya po ang magbayad ng aming mga kasalanan. Maraming salamat po sa mga kapatiran na nakikinig. Ito po ay sana'y mailagay namin sa aming mga puso at mas lalo pa po namin kayong alalahanin at pasalamatan sa araw-araw. Salamat pong muli. Ang dasal ko pong ito ay ngalan sa inyong anak na si Jesus. Amen. So chapter 34 to 35 po tayo. Dito po, napag-aralan ko na ang chapter 34 to 35 ay para po tayong nasa disyerto na mapupunta sa halamanan, or para pong ang chapter 34 ay ihantulad natin na tayo pupunta po sa ospital, at ang chapter 35 naman po ay pupunta naman po tayo sa isang handaan. Ang tema po ng chapter 35 ay tungkol sa paniniwala at ating pagsunod sa ating Panginoon. At ito po ay pinapakita ang paglilinis at ang pagbabalik. Sa chapter 35 din po ay ating mababasa na 10 beses pong binanggit ng ating Panginoon ang kanyang pangalan na ginamit niya pong El Shaddai, na nagbibigay ng kahantulad na God Almighty, the all-sufficient one. Dito rin po sa chapter 35 na makikita natin na may progreso ang mga nananampalataya po sa ating Panginoon. At malapit na po silang pumunta sa binibigay na promised land po. Dito rin po makikita natin ang pagsunod ni Jacob or ni Israel sa pananampalataya. At dito rin po makikita natin ang problema at ang mga makakaharap po ni Jacob or ni Israel. Dito rin po makikita natin ang pagbabalik loob ni Israel, ang dilibing po ng kanyang ama at ang kanyang pinakamamahal na asawa. Dito rin po makikita natin na tayong mga nagmamatured ng mga Christian, kailangan po ang dasal natin sa mga nakakaharap nating mga problema hindi po yung ano ba or how can I get out of this, pero ang dapat po na ating dasal ay what can I get out of this. Hindi po yung ano ba yung paano pa ako makakaalis, kung hindi ano po ba ang makukuha nating leksyon dito o aral sa mga ating nakakaharap na problema. So punta na po tayo sa chapter 1 to 15, or yung versikulo na verse 1 to 15 po, hindi chapter. So dito po makikita natin ang bagong simula. Dito po nakikita natin dito na kahit na anong mangyari na tayo ay nagkakamali, andyan pa rin po ang ating Panginoon na pwede po tayong bumalik. Hindi po ba? Ito po ay nangyari kay Abraham sa chapter 13. Kay Isaac sa chapter 26 naman po. Makikita rin po natin ito kung titingnan nyo sa ating kay Haring David, na siya ay nagkamali rin po. Dito po nagsalita ang ating Panginoon kay Jacob
na bumalik siya sa Bethel. Ang tagal po, hindi po ba sinabihan na po siya ng ating Panginoon na bumalik sa Bethel. Pero hindi niya po ito nagawa kaagad. Kaya nagkaroon po ng problema. Yun nga po sa Shechem. Kay Shechem, hindi po ba? Dito po, pinapakita na 30 miles lang siya. Nasa Bethel na siya. Pero hindi niya pa rin po nagawang pumunta doon kaagad. Kaya nagkaroon siya ng yung pagiging disobedient niya po ay nagkaroon sila ng problema. Dito rin po ipinapakita na kailangan nating sumunod. Kung ano man po ang ibinibigay na kautusan sa atin ng ating Panginoon, tayo po ay sumunod. Pero ang ating Panginoon nga po ay mapagmahal at mapagpatawad. Dito po ay binibigay dito na kung tayo po ay naaalala natin at umihingi tayo ng kapatawaran, andyan po lagi ang Panginoon. Dito po sinabi rin na si Jacob ay gumawa ng altar na malapit sa Shechem. At dinawag niya tong God, the God of Israel. Nakikita po natin to sa Genesis 33. Pero hindi po masaya ang ating Panginoon sa ginawa niyang ito. Dahil nga po ang gusto ng Panginoon ay bumalik siya sa Bethel at doon siya manirahan at doon siya magtayo ng kanyang templo or yung altar po. Pinaalala po dito ang ating Panginoon na 20 years ago na nung siya po ay unang nagpunta sa Bethel. Okay po? So kaya po nga sinasabi ng Panginoon na bumalik siya doon. So, ang ginawa po muna ni Jacob is nilinis niya po ang kanyang sambayanan, ang kanyang mga nasasakupan. Tinanggal niya po yung mga idolo na dala-dala. Hindi po ba kung natatandaan po natin, si Rachel po yung kanyang pinakamamahal ay kinuha yung idolo na sinasamba ng kanyang ama. Hindi po ba? Pero hindi po ito nakita dahil ito ni Rachel. So, ito po ngayon, sinasabi po dito na kailangan niya munang linisin ang kanyang mga nakakasakupan. Kaya po, ito po ay kanyang kinuha at tinanggal at inalis sa mga tauhan niya, yung mga nasasakupan niya po. Yung mga tent na kanilang tinitigilan, kinuha niya po, nilinis niya po doon lahat at para po mawala na ang temptasyon o tukso sa mga Israelita dahil ang gusto nga po ng ating Panginoon ay siya lamang po ang ating sambahin. So ang ikalawang instruction o kautusan po na ibinigay ng ating Panginoon ay linisin ang kanilang mga sarili at magpalit ng damit. Ano pa nga po ba yun? Kumbaga po sa atin ngayon, na pag sinabi po yan, tayo po ay maliligo, cleansing, alam na po natin yan, magpapalit ng damit. Pero noong panahon po noon, wala naman po sila yung karangyaan na maraming kasuotan. Hindi po ba? So dito po is kinakailangan na ano ba ngayon? Kinakailangan po nating iisipin na hindi po yun ang kailangan na ibibigay or kailangan gagawin ng yung pong nakasanayan natin dito ngayon sa hinaharap po natin. Ngayon po, hindi po iba po yun sa kanila noong panahon po nila Jacob, ng ating mga ninuno po. Okay po. So dito po, ang kanilang, dito, yung dirt na sinasabi nila is yung mga sin po natin, yung mga pagkakamali po natin na kailangan natin pong ayusin or baguhin o i-confess po sa ating Panginoon. Yun po ang ibig sabihin ng purify yourself and change your clothes po. Yung pong ating lumang
nakaraan or yung ating lumang pagkatao ay aalisin na po at isusuot na po natin yung ating new life. Yun po yung halimbawa or parallel po na kailangan nila pong gawin. So, kailangan po nilang i-purify yung kanilang sarili. Isa na nga po doon is inalis na nila yung mga idolo sa mga bahay nila, yung mga idols na hindi naman po dapat nilang sinasamba. Yun po ang kailangan. Kailangan din po nilang ayusin ang kanilang pamumuhay. Dito po nakikita natin na after nga po nung assault na ginawa ni Simeon at ni Levi sa mga Shechemites, natakot po si Jacob na kung anong mangyari sa kanila. Pero dito po pinapakita ng ating Panginoon yung promise niya na aalagaan niya si Jacob at yung kanyang mga kinasasakupan. So, dito po is kung ano po ang talagang gusto ng ating Panginoon at yun po ang ating gagawin. At tayo po ay magdedepende sa ating Panginoon. Andyan po ang protection, ibibigay niya po sa atin. At andun po rin yung sinasabing hindi tayo dapat matakot dahil nga po ang Panginoon ay laging nasa atin. Ipinangako rin po ng ating Panginoon na ibabalik niya ng ligtas sila Jacob sa Bethel. So ngayon po is yung Bethel na nirename niya pong Bethel, the house of God, kaya naman po ay dinagdagan niya, the God of Bethel. So, nakabalik na po sila, kumbaga nagpunta na po, sinunod na po, inalis niya na po ang mga idolo, mga idols, mga hindi po mga kailangang sambahin. Sila po ay kumbaga po is sila ay nagrepent, nagfasting, upang malinis po nila ang kanilang mga sarili at kalimutan ang mga dapat nilang kalimutan o yung mga kasalanan kanilang ginagawa. Ito po ay paulit-ulit nating nakikita sa mga previous chapter, hindi po ba na pag nagkasala ka, aminin mo, papatawarin ka ng ating Panginoon. Hanggang ngayon naman po, hindi po ba na pag alam naman natin na tayo nagkamali at lalong-lalo na po doon sa mga hindi pa po naniniwala sa ating Panginoon na if you confess your sin, you are forgiven at you are safe. Yun po ang gusto ng ating Panginoon, na tayo'y laging babalik sa Kanya, na tayo'y nagko-confess, na tayo ay inaamin natin sa ating sarili ang ating mga pagkakamali. Dito po pinapakita rin dito sa versikulo na to ng 1 to 15, yung pong sa previous chapter po, di ba, sinabi dito na namatay na nga po si Rebecca na hindi sila nakita ni Jacob. Dito rin po is mababasa natin dito si Deborah. Yung pong parang yun ang umaalalay kay Rebecca. So, dito po pinapakita na parang nagstay si Deborah sa kanila hanggang sa lumaki na yung mga anak nila or kilala po siya ni Jacob. Deborah stayed with Isaac until Jacob drew near to Hebron. Hanggang sa napalapit na po siya. Siguro po sinasabi dito na maaring ito si Deborah ang nagbigay ng balita kay Rebecca tungkol dun po sa narinig nga na papatayin ni Esau or maghihiganti si Esau kay Jacob. Okay po. So dito po pinapaalala din po yung sa chapter 28 nga po yung unang pagpunta ni Jacob sa Bethel. At dito rin po siya na sinasabing yung pagbabalik ulit or appear po ulit ng ating Panginoon kay Jacob at yun nga pong
pinalitan na po ang pangalan ni Jacob to Israel, meaning God Almighty or yung El Shaddai. Na makikita po natin na binanggit ko nga po na 10 times na binanggit ang El Shaddai dito. Dito po ina-affirm ng Panginoon yung promise niya na yung multiplying of Jacob's descendants. Kung ba nga po is, hindi po ba yun ang pangako ng ating Panginoon kay Abraham, pero nagkaroon lang po sila ng isang anak, si Isaac, o dalawa, pero iba po yung kay Ishmael, dahil nga po, ang inaano natin is yung lineage. Iba po yung ibinigay ng Panginoon kay Ishmael at iba din yung ibinigay ng Panginoon kay Isaac. So dito po ina-affirm ng ating Panginoon kay Jacob yung kanyang lineage na sa kanya manggagaling ang pagsakop po dun sa ipinangakong lugar, yung promised land po. So from Abraham to Isaac to Jacob. Okay po, yun ang father of all nations. Parang doon po napunta kay Jacob po, or kay Israel, doon na nagkaroon ng 12 tribes. Doon po nag-start yung kanila, yung pinangako po, yung Abrahamic covenant. Okay po? Yung blessing of abundant blessing, abundant people na ipinangako po ng ating Panginoon. Dito po, nung nagpunta po siya sa Bethel, nilagyan niya nga po yung binuhusan niya po ng oil, hindi po ba yung bato na hinigaan niya. Ngayon naman po, aside from that, binuhusan niya rin po ito ng alak. The drink offering supplement of a regular sacrifices naman po doon sa sacrifice na ginawa po ni Jacob or ni Isaac, ni Jacob or ni Israel, na nagsisimbolo po ng dedication, worship for life poured out for the Lord. Okay po, it's a symbol of dedication. Yung pong oil or yung oil at saka yung alak is a symbol of of dedication. Ito rin po yung restoration na kumpleto na po yung pinangako noon ni Jacob na doon siya sa Bethel, magbabalik siya sa Bethel para po sa ating Panginoon. God, ito po yung nagpunta siya, nung pinapunta nga siya ni Rebecca, hindi po ba? So, kung nakakalito po, I'm sorry po. Binabasa ko lang po kasi ito sa English and para po madali, nagta-translate po ng Taglish po tayo. Sa pasensya na po. So, restoration was complete po kasi bumalik na nga po siya dun sa lugar na sinabi po ng ating Panginoon. And then, in-offer niya po yung sarili niya at nag-offer din po siya ng sacrifices sa ating Panginoon. And then, na-affirm po nga yung covenant promises. So, dito na po tayo sa verses 16 to 20, a new son. Dito po, ipinapakita na nabuntis na naman po ulit si Rachel at naging masaya po siya. Kasi di po ba isa lang po yung anak nila, si Joseph nga po. So, nung nga po, di po ba sinabi dito na bigyan mo ko ng anak or magpapakamatay ako. Ito po ay nakita natin sa chapter 30. Yung po, dito po is pinakita rin sa verse 16 to 20 na nabuntis po siya. And sinasabi nga po na God answered her prayer and gave her na anak na lalaki. So dito po ngayon, 12 na yung 12 sons na po yung anak ni Jacob. Dito po yung 12 tribes of Israel. Pero dito po may lungkot na nangyari dito. Nagkaroon pala siya ng isa pang anak, pero may kalungkutan dahil nga po yung pagkamatay po ni Rachel, yung kanyang pinakamamahal na asawa. Dahil nung nagbuntis po siya, nagkaroon po siya ng sakit, nahirapan siya na naging dahilan na namatay siya. So dito po is kumbaga
kasayahan, kalungkutan na makikita natin dito sa verse 16 to 20 po. So, joy and sorrow, yung Ben-Oni na ipinangalan po nila is son of sorrow or son of my trouble. Pero dahil nga po mahilig na mag-rename, ready to rename, si Jacob po ay ni-rename niya po yung imbis na Ben-Oni, ginawa niya pong Benjamin, which mean son of my right hand. Okay po. So, from being Ben-Oni na son of my sorrow or son of my trouble, na hindi naman po masyadong maganda, hindi po kasi tuwing makikita mo yung anak mo, maalala mo yung pagkamatay ng asawa mo. So, pinalitan niya po ito ng Benjamin, which is son of my right hand. So, son to be honored. Kung titingnan po natin, dito po yung 12 tribes na po, di ba? Yung first king of Israel came from the tribe of Benjamin. Okay? So, doon po nang galing. Even po si Apostles Paul, ang ating si Pablo, or dating Saul. So, Saul, hindi po ba? King Saul from Benjamites tribe. And then, si Apostle Paul is also from the Benjamin's tribe. So, ganda po ng ating, hindi po ba nakikita na natin yung forward coming from the 12 tribes, yung mga relate po. So, na doon po natin makikita. So, dito po, inilibing niya po si Rachel sa papunta raw po. Nag-set din siya ng memorial, a pillar to memorial sa paalala ng kanyang asawa. Dito po daw sa sinasabi po, ito ay sa Ephra. Another name for Bethlehem. Ang Ephra daw po means fruitful. And Bethlehem, of course, is house of bread. So, noon po, ang may sinasabi po, yung tomb ni Rachel is a mile north of Bethlehem or to the road to Jerusalem. Pero, sa Jeremiah naman po, ang sabi sa libro ni Jeremiah, na ito daw po ay malapit sa Ramah, 5 miles of Jerusalem. So, may iba pong sinasabi na ito daw po ay way, kung saan yung memorial ni Rachel is way to Bethlehem. Sa Ephra nga daw po. Pero kay Jeremiah naman po, sinasabi niya na nasa Ramah, 5 miles north of Jerusalem. So, pero hindi po alam kung talagang, hindi ko po sinasabi doon or what, pero yun po ang napag-aralan ko. Pero kung hindi po ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo sa Bethlehem, hindi po ito matatandaan na kagandahan. Bethlehem will be remembered as yung pagkamatay nga po ni Rachel. So, yung Bethlehem, which is the house of bread, naging tiding of great joy. Napalitan po yung lungkot sa kasayahan ulit. Hindi po ba? Sa kasayahan, nanganak si ulit kay Benjamin pero namatay. Ngayon naman po, imbis na maalala nila ang Bethlehem na yun ay malapit kung saan inilibing o yung pillar of memorial para kay Rachel, ito po ay natandaan na ang Bethlehem ay kung saan ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo po. So, si Matthew daw po, the book of Matthew is connected to Jeremiah's reference to Rachel's. With Herod's murder, yung pagkamatay po, yung gusto pong ipapatay ni Herod, di po ba? Yung mga bata, nung nalaman niya po yung kapanganakan ng ating Panginoon. So,
Andun po yung sinasabing the joy and sorrow. Dito po sa verse 16 to 22. 20. Ngayon po dito tayo sa 2 verses lang po. Yung verse 21 and 22. A new sorrow. Ito po, dito din ipinapakita nga yung pagkamatay po ni Rebecca. At ang pagkamatay po, at saka yung ginawa po ni Reuben, yung Jacob's firstborn. Ano nga po ba yung ginawa ni Reuben? Ito po is yung, dahil namatay nga po si Rebecca, naalala niyo po ba si Bilha, yung kanyang housemaid na ibinigay niya rin kay Jacob para magkaanak siya doon dahil hindi po ba in the beginning of the story of this na hindi po magkaanak si Rachel, hindi po ba? Si Rachel ay hindi magkaanak, kaya ibinigay niya si Bilha. Dahil ngayon po, iniisip ni Bilha na nawala na si Rachel, maaring gusto ni Bilha na mapabalik ulit si Jacob sa kanya. Dito po, kinuhang oportunidad ito ni Reuben. Siya po ang sumiping. Siya po ang ginawa niyang asawa, si Bilha. Hindi ito po hindi pinapakita dito na sa pilitang kinuha ni Reuben na maging asawa si Bilha or kusang loob. Okay po. Pero dito po, ipinapakita niya po dito na ang pagiging disrespectful niya po sa kanyang ama. Na parang pinapakita niya na dahil hindi mo kayang itaguyod ang iyong pamilya, ako na lang ang tataguyod. Para pong inaapakan niya yung responsibility ni Jacob, ni Israel. So dito po, parang sinasabi niya ng mas kaya ko, mas magiging mahusay akong tagapamahala. I am a better leader than you are. I am a better person than you are. Yun po ang ipinapakita dito. Pero dito po, hindi naman nasaktan si Jacob sa ginawa ng kanyang anak na si Reuben. Maliban po doon sa ginawa nila Simeon at Levi, dito po is syempre mas masakit ito dahil naging asawa niya nga si Bilha tapos kinuha naman ni Reuben. Dito po hindi natin nakita dito sa chapter na to kung ano yung ginawa na kaparasahan ni ni Jacob. Kumbaga, ito po yung makikita natin sa late part na po. It's in chapter 48 na kung ano po yung anong ginawa ni Israel. So dito sa pagginawa po dito sa verse 21 and 22, nanahimik lang po siya. Wala po siyang ginawa kaagad. Dito po is pero in the next two chapter po, in chapter 37, dito naman po pinakita rin ni parang sa pagsisisi ni Reuben, pinotektahan niya po si Joseph. Okay? Dahil short story, kung naalala niyo po yung mga nagbabasa po ng Bible everyday, dito po is yung gustong patayin ng mga ibang kapatid nila si Joseph dahil yun po ang paborito nga ni Israel. Pero pinotektahan po ni Reuben, parang mawala lang yung kanyang kasalanan, mabawasan yung kanyang kasalanan. Dito po is tinuturo po dito yung dedication natin sa Panginoon automatically protects us sa any troubles or any hardship. Okay po? So, kailangan po talagang pag tayo po ay lumalakad sa ating Panginoon is yung makikita po natin ang magaang sa ating kalooban. Alam natin nandyan siya lagi sa tabi natin. Pero hindi po ito nagsasabi na hindi natin mararanasan. Alam ko po tayong lahat nakakaranas ng hirap. Hanggang ngayon po,
dahil hindi pa naman po dumarating ulit ang ating Panginoon. So, after His second coming, doon na po natin mararanasan lahat ng kasayahan, wala nang sakit, wala nang problemang darating po. So, excited na po ako sa second coming. So, dito na po tayo sa ating last verses, yung verse 23 to 29. Okay po. More than 20 years before Isaac, na akala niya po siya ay mamamatay, pero hindi dumating kagad sa kanya ang kamatayan. Kung titingnan niyo po sa chapter 24, naisip niya na siya ay mamamatay na, pero hindi pa po nangyari yon kay Isaac. Pero dumating pa rin po si Isaac ng 180 years bago po siya namatay. Siya po yung pinakamahabang buhay sa mga patriarch. Pero konti lang po yung recorded na nangyari kay Isaac. Maliban po dun sa siya po ay gustong ialay ng kanyang, nung sinabihan po si Abraham na isakripisyo si Isaac. Andun din po yung nasabing, yun nga, kay Rebecca. Napangasawa niya si Rebecca, nagkaroon sila ng 2 anak, na nabigyan niya yung dapat kay Esau na napunta kay Jacob. So, hindi po siya masyadong, wala po siyang masyadong recorded. Kung titingnan niyo po, mas marami pa po yung kay Abraham, mas marami pa po yung recorded about Jacob or Israel, at kay Esau, at lalong-lalo na po kay Joseph. Okay po. Although mas mahaba po yung naging sinasabi po na Isaac has the longest life of all the patriarch, pero konti lang yung mga nadetalye sa kanya. So dito po na ipinapakita na si Isaac at si Jacob, nagkaroon sila ng reconciliation na pabalik siya sa pamilya after 20 years. Okay po. Dito rin po ipinakita na pumunta si Esau sa Mount Seir para ibigay po yung respeto sa pagkamatay ng kanilang ama, at itinulungan niya rin po si Isaac na mailibing ito sa Cave of Macpela. Si Esau po ay meron na rin siyang sarili niyang pamilya, meron na rin siyang sariling lupain or yung teritoryo kung aanihin po. Pero na kay Isaac nga po ang ano ba nga dito? Esau was a man of the world and not a child of the covenant. Anak po siya ni Isaac, pero wala po sa kanya yung covenant, yung Abrahamic covenant, kundi napunta po kay Jacob or Israel. Dito po makikita natin ang kamatayan is one of the experience na makikita natin, malaranasan po ng bawat isa, yung sakit sa puso, yung pag-aalaga bago mamatay, yung responsibilidad sa pamilya, sa mga believers and unbelievers. Pero dito po sinasabi, yung pagkamatay po ni Isaac ay nabago ang status ni Jacob. Siya na po ngayon ang padre de pamilya, at sa kanya nga po napuntahan yung covenant blessing. So, hindi niya po na-acquired yung Isaac's great. Hindi lang niya nakuha yung kayamanan ni Isaac, pero nakuha niya nga rin po yung Abrahamic covenant, hindi po ba? So mas lalong lumaki ang nasasakupan ni Jacob or Israel. So dito po talagang ipinapakita na the God of Abraham, so lagi po natin I'm the God of Abraham, Isaac, and Jacob. So dito po makikita talaga natin kung paano po tayo napakaswerte, o yung naging karanasan po ni Israel. Okay po, so
ang dami pong karanasan na ipinapakita po dito. So, dun po sa chapter na to, makikita natin yung tatlong komunikasyon at tatlong paglibing. Yung komunikasyon na inutusan ng Panginoon na bumalik si Jacob sa Bethel, na naging masunurin siya sa ipinag-uutos ng ating Panginoon. Nilinis niya yung kanyang nasasakupan sa mga idols. Nag-prepare sila ng journey nila papuntang Bethel. Tapos andito po rin yung ipinakita yung paggawa ulit ng panibagong altar sa Bethel ni Jacob or ni Israel. In-honor niya po yung pagbabalik ulit sa pagpapakita muli sa kanya ng ating Panginoon at yung kanyang pananampalataya. Dito po ipinakita rin ulit yung pagbabago po ng pangalan ni Jacob to Israel. Na makikita po natin yan dito sa chapter 35. Ang sinasabi ko naman pong 3 funerals, yung pagkamatay ni Deborah, tapos ang pagkamatay po ni Rachel, at ang pagkamatay po ni Isaac. Dito rin po pinapakita yung yung ginawa ni Ruben na mali, na pinatulan niya po or ginawa niyang asawa ang asawa ng tatay niya. So, sana po ay kung medyo po magulo, pasensya na po. Salamat din po sa pakikinig at back to you po, Mimi Rose. Thank you po. Maraming salamat po sa pakikinig. Lord, thank you so much for your guidance. Kayo na rin po ang bahala sa mga kapatiran na sana po ay meron po silang natutunan. Maraming salamat po.